So nagbabalik na naman tayo sa vlog. Um, it's been a long time sobra kasi as far as I can remember, ang tagal talaga ng last upload ko. Parang last prep pa ata yun. So ngayon, babalik na ako sa vlog and me and Josh, ayan si Josh. Pakita ang sarili mo. Oh, ayan. Si Josh yan. Si Josh, ang bago nating shooter. Kasi ngayon sanay tayo si Richmond, yung shooter natin noon. Pero kasi si Rich, lumipat na kasi siya ng place to work and may work na din siya. So, syempre, doon tayo sa ayaw na natin din siya storbuhin, papuntahin pa dito sa Fairview from Makati. So, si Josh, nakilala namin yan. Ayan, actually client ko si Josh. So, online client ko yan. And if ever gusto nyo din magpa-photo shoot sa kanya or vlogs or reels or events, nag-work din siya. So ayun, lalagay niya lang dito, Tokwa Films, no Josh? Yan, Tokwa Films dito. So chat nyo na lang siya. And lalagay din natin yung Instagram link niya. So ngayon, shoulder day tayo, pero hindi tayo masyado magiging, tawag dito, educational vlog. So more on kwento tayo of how our life went for the past 1 year na off-season ko. Actually, hindi ako nag-compete last year. So, talagang ang dami nangyari sa akin. Milestones, achievements, everything, setbacks. And sa mga failures, sa mga success. So, yun yung pag-usapan natin ngayong vlog. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared. Shoulder workout, ito yung warm-up ko. Kunting warm-up lang, medyo ilulus ko lang yung katawan ko para at least yung performance ko sa lifts maganda. Tsaka yung pump din. Inspiration ko dito parang siya eh. Gusto ko yung syempre as a brand, gusto mo yung magre-reflect sa'yo sa pagkatao mo, kung paano ka mag-approach sa buhay, not just in bodybuilding but in life. Kagaya na sabi ko kay Josh, di ba? Kasi sabi ni Josh, ba't ko daw siya kunin sponsored? Hindi naman daw siya malaki. Sabi ko, hindi naman ganun yun, Josh. Sabi ko, ang savage mentality naman, it's about life. Kung paano mo i-balance yung buhay mo, kung paano ka maging resilient ba sa mga hinaharap mo. Kasi ako, as a bodybuilder and naging student din ako, hindi naging madali sa akin yung pagbabalance out nitong mga activities na ginagawa ko. Siyempre, may mga haters din, may mga hindi naniniwala na magagawa ko siya. Pero still, at the end of the day, I still came up to achieve everything. So, as a person, talagang parang yung mentality ko ba, parang savage mentality na parang wala akong pakialam kung anong sabihin ng ibang tao sa akin. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Ang buhay ko ay hawak ko. So, at the end of the day, parang wala akong ibang aasahan kung hindi sarili ko. So, ganun yun. Sa mga sa-sponsoran ko dyan, ganun yung makikita, ganun yung mga criteria na hinahanap ko. Hindi lang sa katawan, hindi lang sa kung gaano ka kasikat or kung gaano kalakas yung market mo. Talagang tungkol sa buhay mo talaga siya. Ayan, online coaching dito. Email nyo, DM nyo, yun. So, mas madami pa kayo matututunan. Lalo na prep season ngayon. Daming laban. Pero still, accepting ako ng prep season for only 24 weeks to 30 weeks lang. I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Sa mga hindi nakakaalam, kaagaling ko lang ng board exam last year. So, November 4 to 5. So, sa Philippine Nursing Licensure Exam. So, shoutout sa lahat ng pumasa sa mga new registered nurses for 2025. Congratulations sa atin. So, next month na din, meron din board exam. Bilis. So, sa mga future registered nurses dyan, congratulations na din agad. Paano ko ba napagsabay? Actually, it's really crazy to think na pagsabay ko siya. Actually, hindi ko kakalain na pagsasabay ko siya. Pero still, knowing myself, I'm not a very smart person talaga. Hindi ako engaged for academics. Since high school, since college, hindi ako masyado matalino. So, I don't know if I'm an average student or below average student. So, di ko alam yun.
So, ang inisip ko lang when the time came na graduate na ako, tapos the pressure came na kailangan ko pumasa ng board exam while maintaining my physique. Kasi syempre may mga commitment din ako sa bodybuilding na bawal natin iwan, na bawal tayo magpabaya. Talagang yung when the pressure came, sabi ko, I will surrender everything to God talaga. Even though I'm not really that 101 confident of me passing the board exam, kasi wala akong tiwala sa sarili ko, I really said to myself na, sige Lord, na bahala dito. When the time came na magre-review na ako, I became closer to God talaga. Sabi ko sa sarili ko na, corny na ako, corny guys ha. Kasi hindi ko naman alam if lahat ng subscribers ko or viewers or fans ko is religious, di ba? Siyempre Diyos, di naman tayo lahat religious. Talagang pinursige ko na, okay, dadasal ako lagi. I need to go back to God kasi nawala din ako for some time dahil of all the busyness and everything, nakakalimutan ko din mag-pray and mag-say my devotion. So, binalik ko yung sarili ko through God. So, talagang nagdasal ako and everything na sana Lord, mapagsabay ko tong bodybuilding ko. Sana Lord, wala akong ma-neglect sa mga pagdadaanan ko through this board exam review. Even under pressure na sinet ko sa sarili ko, nilipat ko yung mentality ko from bodybuilding through prep. Sabi ko, if I can be this person sa board exam, how I was in prepping for a bodybuilding show, kaya ko pumasa, sabi ko. Kasi baliw ako mag-prep eh. Kaya ko mag-prep ng putya, sagad na sagad. Hindi ako nag-champion nung past 2 years kong paglalaban ko, pero hindi naman ako yung lumabas ng under-conditioned. With size, with conditioning, kasi sinunod ko on the spot lahat ng binigay ni Master Ken. So what if sundin ko yung ganun na protocol, na sundin ko from on the point, from review center through my 4 years of nursing sa FEU NRMF, nag-aral-aralin ko talaga from bit to bit, mapapasa ko tong board exam. And with that, shinif ko yung mentality ko. Since off-season naman ako, hindi naman ako magpe-prep, shinif ko yung mentality ko from bodybuilding to nursing. So, napaisip ko ako na, ganun pala yun. Parang control mo pala sarili mo. Ikaw bahala dyan. Kahit ang dami mong neglect sa sarili mo or gano'n mong mistrust sa sarili mo. Once na na-control mo pala yung utak mo, yung mindset mo or yung discipline mo sa sarili mo, talagang, yun, Josh, parang kaya mo pala mag-achieve through highs na hindi mo akalain na ma-achieve mo. Nung binibigay na yung papel, kasi hindi mo alam ilalabas sa board exam, Josh eh. Kumbaga, hindi mo anticipate yun. Kumbaga, buong sinabing nursing, yun yung buong lalabas. Kahit taglabas sila ng pointers to review, putya, hindi lumabas yun. Wala. I mean, kung may lumabas man, 1 to 2 points lang, 500 items yun. Ano yung may 1 to 2 points sa 500, di ba? Kung di mo alam. So sabi ko, meron na unmotivated times talaga. Like for example, yung kakabahan ka, may mga madaling araw na iniisip mo yung inaral mo, tapos bigla makalimutan, 2 AM na, babalik ka pa sa notebook mo, yung mga ganun. So talaga nakaka-unmotivate siya in a way, pero still, sa tao pa rin yun. I-divert mo yung negative things to positive things. Kasi in this life, guys, once na kainin ka ng negativity, once na pumayag ka, kainin ka ng negativity, kakainin ka nun ng buo. Pero pag hindi ka pumayag na ikaw, kaya ako, si Stanley Bernardino, hindi ako pumayag na kainin ako ng negativity. Pucha, hindi talaga ako papasukan ng negativity. Kasi at the end of the day, I control myself. Kagaya nga sabi ko kanina sa posing air, I control myself. I do my decisions for myself. Pero still, at the back of that, I pray for it. Na parang sabi ko, God, araw-araw ako dumadaan sa simbahan na, God, pagdasal niyo po ako, I pray for it na sa mga desisyon ko sa buhay, i-guide niyo po ako, show me your light, and if may kasalanan man po ako nagagawa or if may misdirection po ako nagagawa sa aking buhay, ibalik niyo po ako sa path ko. Kasi still at the end of the day, even though I know everything sa life ko, even though I think that everything will fall into place sa life ko, still God can take that away in just a snap. So never neglect prayer, guys. Sobrang lakas ng prayers. So corny na akong corny, pero para sa akin, etong board exam na pagkapasa ko,
pinagdasal ko talaga na isa akong gawin ni Lord God na testimony of His greatness. So ngayon, sa pagbabalik ko na vlog, ini-encourage ko lahat ng mga future registered nurses or registered nurse ka man na ngayon na don't stop ever praying. Kasi it does not end there. It does not end there na pag nakuha mo na yung lisensya mo, yun na yun. Siyempre, madami pa tayong pagdadaanan, employment, everything, sa life, decisions, everything. So keep on praying, keep on grinding through God's faith, and do everything in the image of likeness of God. Kasi with that, yung path nyo, maiilawan ng kagalingan niya. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's Robin. Tyson with the fade, not the hair, my hands rockin'. When I link with ballpoint, you know it's knockin'. I'm not the same. O yan, si Doc Jalo. Actually, ka-schoolmate ko siya, FUNRMF. Nurse din. So, nagkakasalamuha kami. And close friend ko din dito sa KSY in Fairview tsaka sa school. So, ngayon, tatanungin natin siya. Siyempre, as a doctor, mas mataas pa rin ang doctor kaysa sa nurse, di ba? So, tatanungin ko siya like, yung importance ba ng blood work sa bodybuilding? How is it relevant? How is it so relevant sa bodybuilding to have check your levels, kung gaano ka like, yung Importante, gaano ka importante yung malaman yung levels mo kung nasaan ka na sa sport na to. So, una, syempre, napaka-importante ng blood works kasi syempre, mapa-professional or lifestyle ka lang. Syempre, kailangan mo ma-check yung levels nung, syempre, una, kidney function, creatinine, BUN, syempre, liver function mo, SGOT, SGPT, SGOT, SGPT, ALT. yan, syempre, pagka ALT kasi, syempre, liver specific yan. Oo. EST, syempre, may mga ibang factors yan. Medications, food-related, etc. So, bakit mo kailangan i-check yung ano? So, di ba, minsan, mga misconceptions, kakaparehas nila yung creatine at saka creatinine. Yan. So, ano ba yung creatine? Creatine kasi, pinoproduce ng katawan natin yan, naturally. Yun nga lang kasi, pwede din natin siya makuha sa meat, fish, pero sobrang daming amount nung kailangan natin kainin para lang ma-meet natin yung supplement na 5 grams. Kasi ideal is 5 grams per 5 grams, per di ba? day lang. Yung tinitake natin. Oo. So yung creatinine naman kasi, waste product yan. So ibig sabihin, pag high levels yan, pwedeng yung kidney function mo, Mababa. hindi nagpi-filter ng maayos. Totoo. So kumbaga, creatine fuel, ngayon yung creatinine, waste product na dapat mong tanggalin sa Oo. katawan. So madami din factors, no? Kung Maraming bakit mataas factors ang talaga. creatinine, like Oo. yung GFR, glomerular filtration rate, kailangan nyo din i-check yun, guys. Siyempre, kahit na naman nag-workout tayo, hindi naman basta puro workout lang eh. Totoo. Kailangan natin yung healthy talaga. Healthy foods like yung mga macro and micronutrients, very important yan. Ayun, speaking of micro, gaano ka, like, ang micro ba is napapababa niya mismo? Like, for example, ako, like, basic tayo, milk thistle for liver. So, for example, ako mataas ang SGPT ko, SGOT ko. Mag-milk thistle ba ako? Yung iba kasi iniisip nila, okay naman, nag-milk thistle naman ako, mababa yan for sure. No need to check the blood work. So, ano sa tingin mo ang micro? Would that help for lowering or would that just support the organ? Kaya siya tinawag na supplement, kasi nga supporting siya, no? To supplement doon sa mismong ginagawa mo na. So, yun lang, basta watch out ka lang sa mga food intake mo kasi nga, yun yung pinaka malaking factor pagdating dun sa mga panels na pinapagawa mo. Kaya nga, di ba, sabi nila, at the end of the day, it's 20-80 or 10-80, 10-90, di ba? Gym, 10-90, diet. Kahit na ano pang ano mo, gawin mo sa buhay, kahit workout pa yan, work-related, anything. Basta do your best at saka be consistent lang. When you can buy the swag, no mirrors, those fufu, I see the tag. You can bet if I spend it. First sando namin. So, tignan nyo. Ganda, no?
Baka kalahin nyo pang ano to, basketball to. Oh, pwede din naman pang basketball to. Pero more on yung boxy kasi siya na type. So ayan, bodybuilding yung sa likod. Ano pa to, sample pa to. So hindi pa ito yung final. Ayan, bodybuilding 0-0. Ayan. So bakit 0-0? It focuses on the starting point. 0 is the starting point of everything. So it gives 0-0 means it gives us more opportunities to start over again and to be relentless in life. Kahit no matter how many challenges sa harapin tayo sa buhay, every day is a new day, parang ganun. So kaya 0-0 pinili ko. It will remind everyone na hanggang humihinga ka, hanggang nagigising ka, meron kang chance para to make your own life and to make the right decisions to make your life better. Yan, so ano lang, shoulder piga, posing, yan. Onting montage lang sa jersey. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew out my baby, told her run me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go, go. Get a bag and flip it, that's for sure. Yeah, for sure, show. That was never talk about nothing. Turn it down and go get you some money. Season pa to, boy. Ano to? Samgyup, gringo. 4,000 calories. 2 kilong kanin. Carbs ko, parang 500 ata, 500 grams. Ha? Per day. Ay, rice, 500 rice. 2 kilo, 500 per meal. So, siguro pag upload na itong vlog na to, available na yon. So, andito yon. Yan, yung link dito. I-picture na lang ni Josh dito yung mismong ano. Yan. So, lahat na makukuha ko ng sponsor sa ambassadorship for Savage. Yan. Tag nyo lang din kami kung gusto nyo makakuha ng entry. Dito din yon. Yan. So far may 2 na akong nakikita. And then, isa na lang ang hinahanap ko. So, sa lahat ng ang perk sa ambassador, bigyan ko sila ng contract. Tapos sa lahat ng release ng Savage, makuha nila yung design. Hindi ko kayo bibiguin dito. Ano to eh? Gen Z designer shit. Mga kabataan. So, target ko yung audience ko mga kabataan. So, for sure, medyo nasa trend tayo. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew out my baby, told her run me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go, go. Get a bag and flip it, that's for sure. Yeah, for sure, show. That was never talk about nothing. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got my... Yun. So, tapos na yung vlog natin. So, ito yung first vlog ko of the year since 2024. So, I hope nagustuhan nyo yung vlog na to. Medyo hindi siya less educational sa workout. Pero still, like, nasabi ko yung mga napagdaanan ko for the past few weeks. So, I'm starting my prep on March 1. So, abangan nyo. I don't know if kung saan ako maglalaro. Usap muna kami ni Master Ken kung saan ako lalaban. Pero, yun. So, it's time to represent naman yung mga gyms. Yung gym ko, yan, which is the KSY and Fairview. Yan, yung Savage. Tsaka yung mga other na sumusupport sa akin na factors na mga tumutulong sa akin for my fitness journey and kung saan man sa buhay ko. Yun. So, maraming salamat sa pagpapanood na to and sana may natutunan kayo and mas dadalasan na namin ni Josh mag-vlog kasi syempre magkalapit lang naman kami, dito din naman siya nag-gym. So, most likely, madalas na din ako mag-upload. Yun. So, guys, till the next vlog, peace. Coming in.